Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1821. Una, magagawa nating patayin ang mga miyembro ng Bloodshed Clan kung makikipagtulungan tayo sa Nine Army, at ituturing itong paghihiganti natin sa ating sarili. Pangalawa, magkakaroon sila ng utang na loob sa amin para sa pagtulong sa kanila na alisin ang mga mula sa Bloodshed Clan, na makakakuha para sa amin ng ilang suporta mula sa Anti-Alliance Guard. Tama ba ako? Hindi ba't mas mabuti ito kaysa tumakbo ng walang patutunguhan? Paliwanag ni Jackie sa karamihan, na ipinaalam sa kanila ang kanyang intensyon. Hindi natin kailangan kumilos ngayon kahit na gusto natin silang tulungan, though hayaan silang magpagod sa laban. Kung tutuusin, ang Nine Armies ay naglaan ng kanilang matamis na oras sa pagpapaliban sa kanilang mga aksyon dati, hindi ba? Tama na yan. Hindi tayo pwedeng basta-basta tumalon at umatake. Kailangan din nating mag-sweet time. Lalong natuwa si Venus nang marinig niya ito. Haha, tara na. Ang lahat ay maaaring umalis sa kagubatan at tingnan kung makakatagpo tayo ng sino man sa ating mga tao sa daan. Isasama natin ang ating mga tao, at kung makatagpo natin ang sinuman sa mga disipulo ng Bloodshed Clan, papatayin natin sila. Siyempre, papatayin din natin ang sinuman sa mga tao mula sa mga dagat kapag nasagasaan natin sila. Noon pa man ay kaaway natin ang mga taga-dagat, kaya mas mabuti na huwag nating pabayaan ang sinuman sa kanila, deklara ni Jackie bago pangunahan ang lahat, at lumipad silang lahat pababa ng bundok. Tulad ng inaasahan ni Jackie, iniwan ng Bloodshed Clan ang humigit kumulang 1,000 sa kanilang mga disipulo sa labas ng kagubatan upang magbantay at pigilan silang makatakas. Haha, buti na lang dito tayo naka-station. Isang disipulo sa 4th grade Ultimate God level ang tumawa. Iilan lamang sa mga mula sa inabandonang mundo ang nabubuhay pa sa kagubatan na ito, at hindi sila mabilis na magmadaling lumabas dahil naiintindihan nila ang lakas ng ating Bloodshed Clan. Nagtago sila sa kagubatan, sigurado iyon. Sa kabilang banda, ang ating mga tauhan na pumunta sa Nine Army ay haharap sa isang malaking labanan. Tama na yan. Ang siyam na hukbo ay hindi mahina, at humigit kumulang 20,000 tao ang nawala sa amin sa aming paghahanap sa mga nagmula sa inabandonang mundo. Ang mga pagkalugi ay mas malaki kaysa sa aming inaasahan. Higit pa rito, kahit na ang mga nasa 7th grade Ultimate God level at ang ating 4th Elder ay mayroon namatay. F***sake. Malamang na tinulungan sila ng mga masters mula sa Nine Army, ang sabi ng isang babae habang hinihigpitan ang kanyang kamao. Ang pang-apat na elder ay isang mabuting tao. Kung hindi nila ako hiniling na bumalik, sana ay sumama ako sa kanila sa pagpatay sa mga mula sa Nine Army. Mas mabuti ang pakiramdam ko kung mapapatay ko ang ilan sa kanila. Sa sandaling iyon, dong, 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 muling tumunog ang tunog ng kampana sa Nine Army. Og, mga sumpa. Bakit tumunog na naman ang bell? Sino ang tumawag? Ang unang Fortress Master ay labis na galit na galit. Nagplano siyang mag-artista ng 2 oras lamang mula noon, ngunit biglang tumunog ang kampana, humihiling na magtipon ang lahat. Ang isang matanda sa tabi niya ay tila kumikinang din. First Fortress Master, talagang hindi ka pinararangalan ng mga taong ito. Kailangan nating alamin kung sino ang tumawag nito, at kailangan din natin silang pagsabihan. Ganun na ba sila kabilas para iligtas ang mga mula sa abandonadong mundo? Walang sino man ang nagpapasok ng mga taong iyon sa lugar. Kami ay malinaw na hindi kasing lakas ng Bloodshed Clan, ngunit kailangan pa rin namin itong harapin. Gayunpaman, lumakad pa rin sila palabas ng gusali at lumipad patungo sa malaking parisukat sa gitna ng mga kuta, sa kabila ng kanilang pagkalungkot. Noon lamang nila napagtanto na pinangunahan ng Bloodshed Clan ang kanilang mga tauhan sa kanilang base. Chapter 1822. Bakit sila bumalik? Ano ang gusto ng Bloodshed Clan sa pagkakataong ito? Ang isa sa mga Fortress Master ay naguguluhan, hindi naiintindihan kung bakit bumalik ang Bloodshed Clan pagkatapos umalis hindi pa nagtagal. Bukod dito, marami sa kanila ang dumating sa oras na ito, at tila may mga 70,000 sa kanila. Mukhang dinala ng Bloodshed Clan ang buong team nila dito. Noong una ay gustong pagsabihan ng First Fortress Master kung sino man ang nagpatugtog ng kampana, ngunit nang makita niya ang Bloodshed Clan, ang kanyang ekspresyon ay nanghina habang hindi niya pinansin ang sinumang nagbell. Pinag-isipang mabuti ni Austin ang mga bagay-bagay bago malakas na tinanong si Edward, Clan Master Edward, ano ang kahulugan nito? Bakit mo dinala ang mga tao mo dito? Di ba sabi nyo guys wala masyadong tao sa abandonadong mundo na nakapasok sa gubat? Hindi mo ba sila hinahabol? Bakit mo na naman kami pinapahirapan? Malamig nang umiti si Edward at sinabing, itigil ang pagpapanggap.
Pinatay ng iyong mga tao ang aming pang-apat na elder at marami sa aming mga amo, at narito kami upang ipaghiganti sila. Hindi nagabalang ipaliwanag ni Edward ang lahat, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay at nagutos, lahat, lipulin ang Nine Army. Ipaunawa sa kanila na ang ating Bloodshed Clan ay hindi madaling mabuli. Nagulat si Austin sa narinig niya at mabilis silang napatigil. Tahan na, maghintay ka. Ano, namatay ang iyong ikaapat na matanda. Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Anong nangyayari? Nandito na ang lahat ng aming mga amo, kaya sino ang magiging malakas para patayin ang iyong pang-apat na matanda? Edward Grey, hindi mo lang kami masisisi ng walang basehan. Kung tutuusin, wala siyang ideya kung kailan darating ang mga tao sa Pavilion Below Cloud. Sa ganitong mga kalagayan, sila ay magiging dehado kung sila ay sasali sa isang labanan. Nako, hindi pinansin ng mga tao ng Bloodshed Clan ang kanyang paliwanag at nagmadaling pumunta sa mga tauhan ng Nine Army. Atake! Si Kai, na hindi makapaghintay, ay lumapit kay Austin at bumuwelta, unang Fortress Master, hindi nila tayo matitiis at sinisisi tayo ng walang basehan sa pagkamatay ng kanilang pang-apat na elder. F***sake, ibigay natin ang lahat para talunin sila. Ano pa ang hinihintay natin? Tiyak na darating ang Pavilion Below Cloud sa lalong madaling panahon. Dahil doon, sumugod siya at nakipag-clash sa Bloodshed Clan. Unang Fortress Master, walang dapat ikatakot. Binanggit ng Bloodshed Clan na mayroon silang mahigit 100,000 disipulo, ngunit 70,000 na lamang sila ngayon. Bukod pa riyan, namatay na rin ang kanilang pang-apat na elder. Hey! Nawalan pa sila ng maraming disipulo sa Ultimate God level. Hindi natin malalaman kung sino ang malipol ngayong araw. Sigaw ng isa pang Fortress Master bago sumugod patungo sa 6th Elder ng Bloodshed Clan. Napabuntong hininga si Austin. Ito ay isang hindi maikakailang magandang pagkakataon, ngunit naguguluhan pa rin siya kung bakit ang Bloodshed Clan ay naglakas loob pa rin kumilos laban sa kanilang siyam na hukbo noong sila ay nakaranas ng mga pagkatalo at ang kanilang kabuuang lakas ay nabawasan ng husto. Kung magpapatuloy ito, hindi ba nag-aalala ang Bloodshed Clan na sila ay magdaranas ng malaking pagkalugi? Siyempre, wala siyang ideya na nagpadala ang Bloodshed Clan ng mga tao para ipaalam ang isa pang puwersa ng Alliance Guard bago sila tumungo sa Nine Alliance. Naglakas loob lamang silang kumilos laban sa siyam na hukbo habang tinatansya nila na malapit nang dumating ang puwersang ito. Atake! Kaya lang, nagkasagupaan ang Bloodshed Clan at ang Nine Army sa isang labanan. Mahihinga ka na ngayon, Austin. Sigaw ni Edward at mabilis na tumakbo papunta kay Austin. Napakabilis niya. Nakalusot ba ang taong ito sa antas ng pagpasok ng mga kaluluwa sa second grade? Bumilis ang tibok ng puso ni Austin nang makita niya kung paano sumulpot si Edward sa harapan niya ng napakabilis. Kabanata 1823. Naku, walang oras si Austin upang tasahin ang lahat dahil nakita niya kung paano inihagis ni Edward ang kanyang kamao patungo sa kanya, ibinato niya ang isa pabalik upang harangin ito. Boom! Isang nakakabinging tunog ang narinig habang ang dalawang master sa first grade soul penetrating level sa wakas ay nagkaroon ng kanilang unang pagtatalo. Ang malakas na kapangyarihan ay kumalat mula sa kung saan nagsalubong ang kanilang mga kamao at nagdulot ng malakas na shockwave. Nagpadala ito ng ilang alagad na may mababang kakayahan sa pakikipaglaban na lumipad sa malayo bago nila nagawang makabangon muli. Malakas na sigaw ni Austin at nagpumilit ng ilang segundo sa kanyang kalaban. Tumutulo ang butil ng pawis mula sa kanyang noo. Ang kanyang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanya. Exclaimed Edward, ang kanyang expression contorting sa mali siya. Pinalakas niya ang lakas sa kanyang suntok at sa wakas ay nakakuha siya ng mataas na kamay, na napilitang paatras si Austin ng halos 12 metro. Humakbang si Austin sa himpapawid bago niya halos mapatatag ang sarili. Haha, wala kang kapareha sa akin, Austin. Pagkatapos kitang patayin, siguradong mananalo tayo kung papatayin ko ang 2 o 3 pang Fortress Master sa 9th grade Ultimate God level mamaya, kahit na mukhang mas marami kayong tao kumpara sa amin sa sandaling ito. Mayabang na tumawa ang mayabang na si Edward matapos palayasin si Austin. Gusto mo akong patayin. Hindi mo iyon madaling gawin. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Austin ng ilang beses, ngunit nagngangalit siya at sinabing, kailangan ko lang magpumilit at bumili ng mas maraming oras. Ang kabuuang lakas ng ating mga tao sa pinakamataas na antas ng Diyos ay hindi ganoon kaina kumpara sa iyo, lalo pa sa iyong ikaapat na elder. Patay. Kailangan ko lang magpumilit saglit, at ang isang pares ng aking mga Panginoon sa kuta ay tutulong sa amin sa oras na iyon. Baka masumpungan mo na lang ang iyong sarili na namamatay kapag inatake ka namin ng buo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtitiyaga, kung gayon. Ngumisi si Edward at hinigpitin ang kamao.
Lumakas ang kanyang aura at binalot ang kanyang kamao bago siya muling nag-zip patungo kay Austin. Thum! 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 Nagsimulang bumagsak ang mga tao mula sa langit habang sunod-sunod na narinig ang mga pagsabog. Ang mahinang amoy ng dugo ay nagsimulang umagos din sa paligid. Samantala, isang malaking pagtitipon ng mga tao ang palihim na lumipad sa mga puno at lumipat patungo sa labasan ng kagubatan. Nagsimula na silang mag-away, young Master Jackie, gaya ng sinabi mo. Nag-aaway talaga sila. Haha, ang galing. Lumipad tayo ng dahan-dahan at patayin ang mga alagad ng Bloodshed Clan na nagbabantay sa labas ng kagubatan. Malapit nang dumating ang oras. Narinig din ni Jackie ang mga tunog ng labanan sa malapit, at napakatindi nito na halatang nasa pagitan ito ng dalawang malalaking puwersa. Nagsimula na talaga silang lumaban. Hindi nagtagal ay may napansin si Nash at tuwang-tuwang sumugod kasama ang halos 100 tao. May grupo ng mga miyembro ng Hall of Divine Royal doon. Hayaan mong dalhin ko ang ilan sa ating mga tauhan para patayin sila. Unti-unting lumipas ang oras, at si Jackie at ang iba pa ay nakarating sa labas ng kagubatan, ni minsan ay hindi huminto sa paghahanap ng mga kayamanan. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naubos ang kanilang oras. Napatingin si Jackie sa mga disciples ng Bloodshed Clan sa harap nila at ngumisi. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, ipinahayag niya, patayin sila. Dahil mayroon lamang mga 1 o 2,000 mga disipulo ng Bloodshed Clan, hindi ito magiging isang malaking laban. Kabanata 1824. Mahal ko, paano ito posible? Bakit ang daming tao dito? Binantayan ng mga alagad ng Bloodshed Clan ang paligid ng kagubatan sa takot na ang mga natitirang nakaligtas sa inabandonang mundo ay makatakas. Inaasahan din nila na hindi ito malamang, gayunpaman, at naniniwala na ang mga nakaligtas ay mananatiling nakatago pagkatapos nilang maranasan ang huling laban. Ang hindi inaasahan ng mga disipulong ito ay ang ilang daang libo sa kanila ay susugod palabas ng kagubatan, na ang malaking porsyento sa kanila ay nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Atake. Angal ni Nash habang inaakay ang mga kasama niya sa pag-atake. Inabot siya ng galit habang iniisip kung paano namatay ang libu-libong miyembro ng pamilyang White. Ang mga miyembro ng iba pang mga pamilya ay walang takot na sumali sa away dahil nagkaroon sila ng pagkakataong maghiganti. Dati, nakatakas sila, bagamat naagrabyado at nakikita ang mga miyembro ng kanilang pamilya na namamatay sa harap nila. Thum! 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 Hindi nagtagal ay narinig ang mga ingay ng labanan sa labas ng kagubatan. Walang nakaalam, gayunpaman, na ang isang grupo ng mga tao mula sa mga dagat at ang Cloud Sky Sect ay nagtipon sa isa pang tuktok ng bundok sa kagubatan. Bakit muli tayong nakarinig ng mga away sa labas ng kagubatan? Hindi marami ang naririto, at mga 3,000 hanggang 4,000 lamang ang mga tao noon, ngunit ang mga nanatili ay may mataas na kahusayan sa pakikipaglaban. Nag-alinlangan sila sa dapat nilang gawin nang makita nila ang mga miyembro ng Bloodshed Clan na patungo sa Nine Army. Walang inaasahang makakarinig muli ng mga taong nag-aaway sa labas ng kagubatan. Ang mga pumasok sa lugar na ito dati ay kasama ang mga tao mula sa White Family, Hall of Divine Royal, at ang Supreme Clarity Sect. Sigurado ako na hindi lahat sa kanila ay namatay. Kung tutuusin, napakarami nilang pumasok sa lugar. Nitong mga nakaraang araw, nag-aaway sila sa isa't isa para pagnakawan ang isa't isa ng kanilang mga ari-arian. Kasama ang pagtugis ng Bloodshed Clan, sigurado akong marami sila. Umalis. Isang matalinong tingin ang lumitaw sa mga mata ni Lily habang nakatayo sa gilid. Siguro, nagmamadali silang lumabas. Gayunpaman, ang Bloodshed Clan ay nag-iwan ng ilang mga disipulo na nagbabantay sa labas ng kagubatan, na nangangahulugang kinakalaban nila ang mga disipulong nakatayong nagbabantay sa labas. Bagamat si Lily ay nagdusa ng husto sa puntong ito, siya ay nakalusot sa mga tuntunin ng kanyang husay sa pakikipaglaban at sa wakas ay nakabawi na sa unang yugto ng antas ng demigod. Gayunpaman, ang gayong antas ng lakas sa pakikipaglaban ay napakababa. Matapos nilang malaman ang pagkamatay ni Joel, wala siyang karapatang magsalita sa Cloud Sky Sect. Binaliwala pa siya ng ilang elder ng Cloud Sky Sect pagkatapos nilang makapasok sa first grade Ultimate God level. Matagal nang namatay si Lily kung hindi dahil sa ilang miyembro na sumapi sa Cloud Sky Sect kasama niya, pinuprotektahan siya. Siyempre, 10,000 tao ang nagtipon dito dahil si Lily sa wakas ay nakaisip ng mga solusyon. Sinubukan ng bawat isa ang kanilang makakaya na ipaalam sa isa't isa, nananatiling nagkakaisa habang iniiwasan nila ang mga salungatan. Naging mahirap para sa mga tao ng Bloodshed Clan na mahanap sila. Dahil dito, nagsimulang makita siya ng mga miyembro ng Cloud Sky Sect sa ibang liwanag. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang babaeng ito ay may mababang lakas sa pakikipaglaban, siya ay napakatalino pa rin.
Hindi bababasa, lahat ay nakaligtas hanggang sa puntong ito pagkatapos makinig sa kanya. Well, Madam Pavilion Master, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon? Kabanata 1825. Sa wakas ay tumingin kay Lily ang isa sa matandang lalaki, halatang nalilito kung ano ang gagawin. Pinag-isipan ni Lily ang kanilang mga opsyon at iminungkahi, nakikita ko na marami tayong tao rito, at marami sa kanila ay nasa first grade ultimate god level. Kung gusto nating manatiling buhay, bakit hindi na rin tayo magmadaling bumaba? Sa tingin ko sa oras na makarating kami doon, ang kanilang mga panginoon ng pamilya o mga miyembro ng mga sinaunang angkan ay sumugod na rin palabas. Hahabulin ng mga alagad ng Bloodshed Clan si Jackie at ang iba sa sandaling makatakas sila, na magbibigay sa atin ng pagkakataong makatakas sa kagubatan. Saan tayo pupunta pagkatapos nito? Wala kaming alam sa lugar na ito. Hinaing ng naguguluhang matanda. Bukod doon, narinig ng ilan sa ating mga tao na binanggit ng mga alagad ng Bloodshed Clan ang isang bagay na kilala bilang Alliance Guard. Tila ang mga miyembro ng Alliance Guard na ito ay hinirang upang patayin kami, ang mga dayuhan sa lupaing ito. Totoo naman na walang masyadong lugar na pwede nating puntahan. Wala kaming ideya kung paano ang alyansang ito at kung gaano karaming tao ang mayroon sila. Nanatiling tahimik si Lily bago tuluyang nagliwanag ang mga mata. Narito ang isang ideya. Dahil inatake ng Bloodshed Clan ang Nine Army, narinig ko ang ilan sa mga disciples ng Bloodshed Clan na nagsabi na ang parehong partido ay may parehong pangkalahatang lakas. Bakit hindi natin tulungan ang Nine Army? Magkakaroon sila ng utang na loob sa atin kung gagawin natin iyon. Kaunti lang tayo dito, kaya baka kunin nila tayo sa ilalim ng kanilang pakpak. Nagliwanag ang mga mata ng isang matandang lalaki mula sa Hall of Divine Royal nang marinig niya ito. Mukhang magandang plano ito. Pagkatapos ng lahat, mayroong 30,000 sa amin dito, at kami ay isang mabigat na puwersa sa aming sariling karapatan kung sabay-sabay kaming sumugod. Maaaring manalo ang Nine Army kung tutulungan natin sila ngayon, at hahayaan nila tayong manatili sa kanila kung manalo sila. Ang isa pang matandang lalaki ay sumigaw, tama. Higit sa lahat, ang Nine Army ay hindi ganoon kalayo sa kagubatan na ito. May pag-asa na makapasok sa antas na tumatagos sa kaluluwa kung makakapaghanap tayo ng mga kayamanan sa kagubatan na ito. Dahil sinasalakay nila ang Nine Army, ibig sabihin ay magkasalungat silang puwersa. Baka talagang kunin tayo ng Nine Army. Pero bumaba na tayo. Sinulyapan ni Lily ang kanyang mga angkan, nakikinig na ang lahat ay sumang-ayon sa parehong bagay. Sa huli, ang grupo ay lumipad pababa ng bundok at mabilis na naglakbay palabas ng kagubatan, ang kanilang mga landas ay natatakpan ng kanilang paligid. Hindi nagtagal pagkatapos nilang magsimulang lumipad, pinatay ni Jackie at ng iba pa ang mga alagad ng Bloodshed Clan na nagbabantay sa labas ng kagubatan. Nagawa nilang patayin ang higit sa 2,000 sa mga disipulong iyon nang hindi nagdusa ng malaking kawalan, at ilang daan lamang sa kanilang mga tao ang nasawi. Siyempre, ang mga taong may pinakamaraming trabaho ay sina Jackie, Nash, at iba pa. Napakalakas mo, young Master Jackie. Ang mga disciples ng Bloodshed Clan na nasa second stage ultimate god level ay walang halaga kumpara sa iyo. Pinatay mo sila na parang naghihiwa ka ng gulay. Dumagsa kay Jackie ang ilang pangalawang class na aristokratikong mga master ng pamilya, na nambobola sa kanya nang malaman niya kung ano ang kaya niya. Alam na alam nila na hindi lamang si Jackie ang may mataas na husay sa pakikipaglaban at kapangyarihan sa pakikipaglaban, ngunit isa rin siyang third grade intermediate alchemist. Ilang pangalawang class na aristokratikong mga master ng pamilya ang nakalusot na sa first grade ultimate god level. Kung mapapabuti nila ang kanilang relasyon kay Jackie at kumuha ng pangatlong baitang elementarya na tableta, maaari nilang pataasin ang 2 hanggang 3 grado ng sabay-sabay. Hindi sila tanga, gusto nilang makapasok kaagad sa magagandang libro ni Jackie. Paanong hindi maintindihan ni Jackie ang kanilang intensyon sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang mga nakangisi? Ngumiti lang siya nang walang pakialam at itinuro ang harapan. Sa ngayon, marami sa ating mga tauhan ang namatay doon. Pagkatapos naming dahan-daang lumipad, maghihintay kami at walang gagawin. Kikilos lang kami kung matatalo ang Nine Army at humingi sila ng tulong sa amin. Kabanata 1826. Ang ganda. Napakaganda nitong plano mo, young Master Jackie. Ganap na kahanga-hanga. Isang pangatlong klaseng aristokratikong panginoon ng pamilya ang nagbigay ng thumbs up kay Jackie. Tama na yan. Walang nagawa ang mga tao ng Nine Army, at tumanggi silang gumawa ng isang bagay kahit alam nila kung ano ang kinakaharap natin. Hindi namin alam kung hindi nila naisip na tulungan kami o kung masyado silang takot sa Bloodshed Clan, galit na pangalawang klase na master ng pamilya ng aristokratiko. Sa pagkakataong ito, kailangan natin silang turuan ng leksyon.
Lumapit si Daniela at sinabing, kung hindi namin kailangang umasa sa Anti-Alliance Clan at mapanatili ang magandang relasyon sa 9 Army para mapagan ang aming pagsasanay sa hinaharap, hindi namin gustong makipagtulungan sa mga taong ito. Sige, alis na tayo. Wala kaming ganoon karaming opsyon sa ngayon. Nabanggit na rin ito ng panganay mong kapatid. Ang grupo ng mga tao, kasama si Angus at ang iba pa, ay mukhang mabubuting tao, ngunit maaari nilang sabihin ang kanilang isip dahil sila ay may mababang kakayahan sa pakikipaglaban. Ngumiti si Jackie at winagaway ang kanyang kamay habang inaakay ang mga tao patungo sa direksyon ng 9 Army. Ano? Bakit may mga away sa labas ng kagubatan? Habang si Jackie at ang iba pa ay nakikipaglaban sa mga disipulo, ang mga miyembro ng 9 Army at Bloodshed Clan ay huminga ng malalim sa pagkagulat. Sa maikling panahon lamang, halos 20,000 katao mula sa Siyam na Hukbo ang namatay habang mahigit 10,000 katao mula sa Bloodshed Clan ang namatay. Gayunpaman, mukhang hindi favorable ang mga bagay para sa 9 Army. Marami sa mga miyembro ng 9 Army sa Ultimate God level ang namatay sa loob ng maikling panahon sa labanan. Ito ay higit sa lahat dahil ang mga miyembro ng Siyam na Hukbo ay mula sa Siyam na magkakaibang kuta, at hindi sila karaniwang lumalaban ng magkasama. Para silang nagkalat na buhangin dahil kulang sila sa pagkakaisa. Higit pa rito, ang martial skill o martial art technique na ginamit ng Bloodshed Clan disciples ay mas malakas kumpara sa mga miyembro ng 9 Army, na nagpapahintulot sa kanila na pumatay ng mga individual na may mas mataas na husay sa pakikipaglaban. Kaya naman, ang mga disipulo ng Bloodshed Clan ay maliwanag na nangunguna sa loob ng ilang oras sa labanan. Mga sumpa. Mayroon kaming 40,000 hanggang 50,000 na mas maraming tao kaysa sa kanila, ngunit ang mga bagay ay mukhang masama para sa amin. Ang isa sa mga master ng kuta ay halatang nasaroon ng loob sa kinalabasan ng labanan. Bukod pa riyan, bahagyang nasugatan ang First Fortress Master nila. Kung magpapatuloy ito, mas malalagay sila sa mas malaking problema kung ang First Fortress Master ay papatayin. Sa lahat ng ito, ang Siyam na Hukbo ay hindi nang ahas na sakta ng Bloodshed Clan bagamat nag-alaga sila ng paghihiganti laban sa kanila. Sa makatuwid, ang parehong partido ay hindi kailanman tunay na nakipagdigma sa isa't isa. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto nila kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng labanan ng mga alagad ng kanilang kalaban, mas malakas ito kaysa sa kanila. Bagamat may mas maraming tao sa kanilang panig, mayroon silang mas mababang Ultimate God level na mga individual kaysa sa Bloodshed Clan mula sa hitsura ng sitwasyon. Sinulyapan ng Fortress Master ang First Fortress Master at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit tumanggi ang First Fortress Master na hayaan ang lahat na kumilos noon. Kung ginawa nila, hindi sila magiging katugma para sa Bloodshed Clan. Sa oras na iyon, hindi na nila magagawang magpatuloy tulad ng ginagawa nila, at matatalo sila sa kanila. Bakit wala pa ang mga taga-Pavilion Below Cloud? Isang matandang lalaki ang tumingin sa direksyon ng Pavilion Below Cloud na may bahagyang pag-aalala. Kung ang mga tao mula sa Pavilion Below Cloud ay hindi tutulong sa kanila sa loob ng ilang oras na ito, mawawala sa kanila ang marami sa mga tao ng 9 Army. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakarinig sila ng mga ingay ng labanan na nagmumula sa labas ng kagubatan pagkatapos ng kanilang labanan, na ikinagulat ng Bloodshed Clan at ng 9 Army. Ang mga ingay ng labanan ay mabilis na tumigil. Anong nangyayari dyan? Lumingon si Edward upang tumingin sa kagubatan, nakasimangot sa pagkataranta nang marinig niya kung paano natapos ang labanan sa direksyong iyon nang magsimula ito. Kabanata 1827. Clan Master, may nangyari kaya sa mga disipulong naiwan natin? Sabi ng isang matandang lalaki nang maalala niya ito. Paano ito posible? Kumunat ang noo ni Edward, ngunit may bakas ng kawalan ng katiyakan sa boses niya. Atake! Patayin mo na lang sila. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at lumakas ang tindi ng kanyang pag-atake kay Austin, novel drama. Boom! 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 Habang ang balanse ng tagumpay ay nakahilig patungo sa Bloodshed Clan, parami ng parami ang mga tao ng 9 Army ang namatay. Biglang tinawag ni Hendrik si Angus habang nakikipaglaban ito, Young Master Angus, tumingin ka doon. May paparating tayong kumpanya, napakabagal sa paglipad. Tumalikod si Angus upang tingnan matapos na patayin ang isang tao ng pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos gamit ang isang suntok. Totoo nga, isang pagtitipon ng mga tao ang lumilipad sa gilid na ito mula sa malayo. Mahal ko, dapat mayroong hindi bababa sa 10,000 sa kanila. Bakit ang dami nila? Galing ba sila sa Pavilion Below Cloud? Bulyo ni Angus. Isang ideya ang pumasok kay Hendrik habang lumilipad siya patungo sa Angus, na nagsasabing, imposible iyon. Ang Pavilion Below Cloud ay hindi manggagaling sa direksyong iyon. Hindi kaya napatay ng mga miyembro ng Bloodshed Clan ang marami sa mga mula sa abandonadong mundo, at nagtipon na sila bago pumunta rito.
Huminga ng malalim si Angus. Paano ito posible? Marami ba sa kanila ang nakaligtas pagkatapos ng lahat? Nadurog ang puso niya nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Iyon ay, malamang, nakikita na ang Bloodshed Clan ay walang ideya kung ilan sa kanila ang nakapasok sa lugar. Higit pa rito, hindi nila makalkulo kung ilang tao ang napatay nila nitong mga nakaraang araw at kung ilan ang napatay ng mga halimaw na hayop sa halip. Malawak ang kagubatan, kung tutuusin, kaya posibleng marami sa kanila ang nakaligtas. Noon ay lumipad si Ella patungo sa kanila, kitang-kitang masaya kahit na puno ng dugo. Nandito ba sila para tulungan tayo? Malaki ang bilang nila, at malugod na tinatanggap ang tulong sa ngayon. Tiyak na marami silang mga tao na nakalusot sa first at second grade Ultimate God level. Higit sa lahat, malaking grupo sila. Drats! Galing ba sa abandonadong mundo ang mga taong iyon? Bakit marami pa rin sila? Ang unang elder ng Bloodshed Clan ay kuminang sa nakita. Kung sila nga ay galing sa abandonadong mundo, kitang-kita kung sino ang tutulungan ng mga taong ito pagdating nila. Kung tutuusin, marami na sa kanila ang pinatay ng kanyang mga tauhan noon. Ang siyam na hukbo noong una ay may kapangyarihan, at ang Bloodshed Clan ay maaaring gumuho bago ang kanilang lakas. Higit pa rito, natulala sila na ang sekta na kanilang inalertuhan ay hindi pa dumating hanggang sa puntong ito. Ang nasabing scarification ay nagdulot ng isang alon ng sakit sa puso sa mga miyembro ng Bloodshed Clan. Saglit na natigilan si Austin bago siya tumawa ng malakas. Haha, dapat yon. Sinong mag-aakala na napakarami sa mga taong ito ang nakaligtas pagkatapos magpumilit sa napakaraming araw? Parang very united din sila, what with them coming together. Napaawang ang sulok ng bibig ni Edward. Ganun ba? Ang pagpunta nila dito ay maaaring hindi makapagpabago sa tides ng labanan dahil papatayin muna kita. Ang pinakamasamang sitwasyon ay ang ating Bloodshed Clan ay nagdurusa lamang ng mga pagkalugi kahit saan. Paano kung marami sila? Wala silang high fighting prowess. Kabanata 1828. Sa kabila ng pagpupumilit ni Edward, sa totoo lang, nag-iingat siya sa lahat ng ito sa kaibuturan. Pagkatapos ng lahat, mayroong malapit sa 200,000 katao doon, at tiyak na mayroon silang malakas na lakas sa pakikipaglaban habang nakaligtas sila sa pangangaso ng mga disipulo ng Bloodshed Clan. Hindi bababasa, dapat mayroong isang malaking bilang sa kanila sa antas ng tunay na Diyos habang hindi marami sa kanila ang nasa antas ng demigod. Higit pa riyan, marami sa mga taong ito ay malamang na nakalusot sa una o pangalawang yugto ng Ultimate God level. Ito ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Ang tanging bagay na gusto niyang gawin ay patayin si Austin na nakatayo sa harapan niya para mapatay niya ang iba pang mga masters ng 9 armies sa 9th grade Ultimate God level. Sa kasong iyon, sila ang may kapangyarihan laban sa mga master na ito. Thoom! Nasugatan sa galit na pag-atake ni Edward, si Austin ay nagsimulang manghina. Tumingin siya sa kagubatan habang nakikipaglaban, umaasang darating ang mga taong iyon ng mas maaga para tulungan siya. Pagkatapos ay namulat siya habang naghihintay, napansin niya na ang hukbo, bagaman marami ang bilang, ay mabagal na lumipad patungo sa kanila. Para sa kabutihan. First Fortress Master, bakit ang dahan-dahan nilang pagdating? Hindi na nakayanan ng isa sa mga master ng kuta. Nasaktan na siya, nakaramdam siya ng kirot habang pinapanood ang pagpatay ng mga disipulo ng Bloodshed Clan. Mga miyembro ng kanyang kuta, isa-isa. Paano ko malalaman? Hindi ako isa sa kanila. Hindi ba nila tayo tinutulungan? Sagot ni Austin. Bang! Sa sandaling sinabi niya iyon, mabilis na binato ni Edward ang isang kamao sa kanya, pinalipad siya pabalik. Earth! Napasok si Austin ng isang subo ng dugo sa pag-atake, at agad na namutla ang kanyang kutis. Unang Fortress Master. Ang ilang matatanda ay halatang natakot nang makita ang lahat ng nangyari. Ella, bakit ang dahan-daang lumapit sa atin ang mga taong iyon? Ilang 10,000 na ng ating mga tao ang namatay, at sa ngayon, 80,000 na lamang tayong natitira. Ang Bloodshed Clan ay mayroon pa ring 60,000 tao. Si Hendrik, na buong lakas na lumalaban, ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa nang makitang patay na ang higit pa sa kanyang mga kasama. Ang mga tao mula sa Pavilion Below Cloud ay hindi pa dumating, at kung magpapatuloy ito, ang mga tao ng 9 Army ay tunay na mapapahamak. Higit pa riyan, mukhang hindi na kaya ng First Fortress Master ang mga pag-atake. Hindi ko alam. Marahil sila ay nag-aalangan ngunit nais nilang malaman kung ano ang nangyayari dito, kung ano ang lahat ng mga labanan na nangyayari ngayon. Sa isang mapait na ngiti, sinabi ni Ella kay Hendrik, higit pa rito, hindi kami nagpadala ng sinumang tao upang tumulong sa kanila, kaya't maaaring hindi nila tayo tulungan. Isang madilim na tingin ang lumitaw sa mukha ng mga miyembro ng 9 Army nang marinig nila ang sinabi ni Ella.
Sa lahat ng oras na ito, inakala ng mga miyembro ng Nine Army na ang Bloodshed Clan ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang aksyon laban sa kanila dahil marami silang mga tao. Sa mismong sandaling iyon, nalaman nila sa wakas na ang kanilang kabuoang lakas sa pakikipaglaban ay tunay na mas mababa sa Bloodshed Clan. Kabanata 1829. Kung ang mga disipulo ng Bloodshed Clan ay hindi nawala ng isang tiyak na bilang ng mga disipulo ng kanilang habol ang mga taong nagmula sa abandonadong mundo, magiging mas madali para sa Bloodshed Clan na lipulin sila. Dahil hindi na napigilan ni Austin ang kanyang sarili mula sa mas maraming pag-atake, lumipad siya palayo bago siya sumigaw kay Edward ng Bloodshed Clan, "Nababaliw ka na ba, Edward?" Sa bilis na ito, pareho tayong magdurusa ng labis. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo ba nakikita ang grupo ng mga tao doon? Nandito sila para saktan ka, sigurado yon. Hindi ka mananalo kung magpapatuloy ito. Haha, totoo, mas malaki sila sa bilang, ngunit wala silang mataas na lakas sa pakikipaglaban. Ang hindi inaasahang tugon ni Edward sabay tawa. Kung tama ang pagpansin ko sa oras, ang mga tao mula sa Sword King Clan ay darating din sa lalong madaling panahon. Dahil doon, nagpatuloy si Edward sa pag-atake. Austin. Natarante si Austin nang marinig iyon. Humingi siya ng tulong sa iba, at hindi niya inaasahan na ganoon din ang ginawa ng kanyang kalaban. Tunay na mahirap makita kung sino ang mananalo sa puntong ito. Sa wakas ay lumipad si Jackie at ang iba pa, ngunit huminto sila sa isang lugar malapit sa kung saan naganap ang labanan. Jackie. Kuya, si Jackie the Jackie na sinabi ko sayo. Tuwang-tuwa si Ella nang makita niya si Jackie sa gitna ng mga tao. Hindi ko alam kung sino ang sinasabi mo, marami sila doon. Isama sila at tulungan kami. Hindi pa nakikilala ni Hendrik si Jackie, kaya natural na hindi niya makilala si Jackie. Gayunpaman, sinulyapan niya ang mga bagong dating at nakita niya si Helena sa gitna nila. Natuwa siya nang makita siya. Mabilis siyang lumipad patungo sa Angus at inihayag, "Napakagandang balita, Young Master Angus. Buhay pa si MS Helena. Kabutihan." Mayroong ilang mga dilag na nakatayo sa tabi niya, at ang mga ito ay hindi kapani-paniwalang maganda. Tuwang-tuwa si Angus nang sumulyap siya. Yung dalawang bells na nakatayo sa tabi niya kamukha niya, kaya dapat kapatid niya sila. Nakakagulat na lahat silang tatlo ay nakaligtas, ngunit iyan ay mahusay. Bagamat hindi nila alam kung paano nakaligtas si Helena, hindi nagbago ang kanilang kasiyahan na makita siya. MS, Helena, nakakatuwang makita kang buhay. Tuwang-tuwa na sigaw ni Angus habang patuloy sa pakikipaglaban. Nahuli ito ng kanyang lolo at agad na sumigaw ng malakas, "MS Helena, mangyaring pumunta at tulungan kami. Hindi na tayo makakapag-away pa." Hindi rin nakayanan ng First Fortress Master ang pag-atake at sumigaw sa mga tao, "Lahat, kami ay miyembro ng Nine Army, at kami ay nasa parehong panig. Tinutulungan ka rin naming alisin ang mga miyembrong ito ng Alliance Guard. Bilasan mo at tulungan mo kami para sabay nating patayin sila." Tama na yan. Bakit kayo nakatayo pa rin dyan bilang mga nanunood? Bakit hindi ka pumunta at tumulong? Malakas na sumigaw ang isa pang Fortress Master, sobrang balisa gaya ng ginawa niya. Noon lang lumipad ng bahagya si Jackie at nakangiting nagsalita, "Haha. Ngayon alam niyo na kung ano ang pakiramdam ng pagkabalisa. Alam na siguro ninyo kung paano kami hinahabol ng Bloodshed Clan, di ba?" Tama yan. Hindi ba't maagang bumalik sina Angus, Hendrik, at ang iba pa para ipaalam sa inyo? Bakit wala kayong ginawa noon? Bakit tayo magmamadali kung hindi naman? Napakaraming tao ang nawala sa amin, kaya titingnan namin ngayon kung hanggang kailan ka rin makakapagpigil. Galit na galit ang isang matandang lalaki mula sa Nine Army na halos samuka ng dugo. "Huwag mong masyadong gawin ito, binata." Sigaw niya kay Jackie. "Kung tutulungan mo kami, makikipag-usap kami ng maayos sa mga tao mula sa Anti-Alliance Guard para sa iyo. Magagawang protektahan o kunin kayo ng lahat. Gayunpaman, kung tumanggi kayong gawin iyon. Haha. Baka mahirapan kayong mabuhay pagkatapos nito." Idinagdag ng isa pang matandang lalaki, "Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, binata, ang iyong mga tao ay papatayin din kapag tayo ay natalo." Pinag-isipan ito ng First Fortress Master bago niya nilunok ang kanyang pagmamataas at sinabi kay Jackie, "Binata, nagkamali kami, ngunit makikita mo na may konsiderasyon kami dahil talagang hindi kami kalaban para sa Bloodshed Clan. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo sa ngalan ng siyam na hukbo, at umaasa ako na handa kayong tulungan kami." Kabanata 1830. Nang makita kung paanong ang unang Kuta Master ay isang matalino, tila masiglang tao, sa wakas ay itinuro ni Jackie ang harapan at sinabi, "Lahat, makinig sa akin. Ang Bloodshed Clan na nakatayo sa harapan natin ay pumatay ng napakarami sa ating mga kapatid, at ito na ang pagkakataon nating ipaghiganti sila. Atake, at lipulin silang lahat ng sama-sama. Atake."
Agad na sumugod si Nash at ang iba pa na parang binibigyan ng lakas. Napakarami nila, Clan Master. Ano ang dapat nating gawin? Marami sa kanila ay nasa first grade Ultimate God level din. Agad na tanong ng isang matandang lalaki sa Bloodshed Clan Master, medyo natarante nang mapansin niya ang pagtitipon ng mga taong sumama sa labanan. Bakit tayo matatakot? Magpumilit kahit na ano hindi sila katugma sa atin. Mas marami tayong tao na nasa 6th o 7th grade Ultimate God level kumpara sa kanila, at ito ay magiging mabilis. Mariing na utos ni Edward. Mas madali tayong manalo kapag napatay ko na ang first fortress master nila. Whoosh! Sumugod si Jackie patungo sa isang Bloodshed Clan na lalaki sa 8th grade Ultimate God level sa isang iglap. Haha! Talagang may death wish ka, binata. Parang sinusunod ka ng grupo mo. Ang paglapit mo sa akin ng ganito ay gusto ko lang malaman kung gaano ka kagaling. Ang lalaki mula sa tumawa ng malakas ang Bloodshed Clan, minamaliit si Jackie. Hinigpitin niya ang mga kamao at agad na nawala sa kinatatayuan niya. Komandat ang lalaki sa harap mismo ni Jackie. Nilamon ng kanyang aura ang kanyang kamao habang umiindayog si Jackie. Oh, may death wish siya? Okay. Hindi na bigla, sinalubong ni Jackie ang kamao ng kalaban gamit ang sariling kamao. Thoom! Isang nakakabinging pagsabog ang narinig, at ang 8th grade Ultimate God level na Bloodshed Clan na disipulo ay pinalipad ni Jackie. Tumalsik ang dugo sa kanyang labi. Earth! Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kitang-kitang kilabot habang nagsusuka ng dugo. Hindi niya inaasahan na ang mukhang binata na ito ay magkakaroon ng ganoong nakakakilabot na lakas. Napakalakas niya. Ang taong ito ay nasa 7th grade Ultimate God level, ngunit paano ako mapapalipad ng isang tao sa level na iyon? Sumimangot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Si Jackie naman ay inilabas ang kanyang itim na espada gamit ang isang pitik ng kanyang kamay. Nasusunog na chop. Tumawag si Jackie, at isang kakilakilabot na slash ang ipinadala diretso sa kanyang kalaban. Isang pag-atake na tila isang mainit, naglalagablab na ball ang apoy ay dumiretso para sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na parang meteoroid. The Asterisk Man 8. Nakakatakot ang pag-ataking ito. Laking gulat ng lalaking nasa 8th grade Ultimate God level na halos lumabas ang kanyang mga eyeball sa kanilang mga socket. Halos lumundag ang puso niya sa kanyang bibig nang maramdaman niya kung gaano kalakas ang pagbabago-bago ng kapangyarihan mula sa pag-atake ni Jackie. Agad niyang isinaaktibo ang martial skill na lubos niyang pinagkakatiwalaan. Gayunpaman, ang kanyang martial skill ay sobrang malutong sa ilalim ng pag-atake ni Jackie at nakita niya itong nawasak na parang sirang sanga. Imposible. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumigaw sa takot nang makita niya ang isang malaking bahagi ng pag-atake ni Jackie na papalapit sa kanya. Hindi siya nang ahas na harapin ang katotohanan dahil isang malakas na aura ng kamatayan ang dumiretso sa kanya. Thoom! Ang pag-atake ay sumabog sa katawan ng lalaki. Dahil dyan, madaling nakapatay si Jackie ng Master sa 8th grade Ultimate God level. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.